Magandang araw ang mga mag-aaral. Nandito na tayo sa panibagong yugto ng ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Ikalawang markahan. Ang aralin natin sa ikalawang markahan, unang paksa ay karapatan at tungkulin. Ang unang paksa ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa tamang asal, desisyon at ugnayan sa kapwa. Kaya, maging handa at bukas ang inyong isip at puso. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang ating pag-aaralan. Ang paksa natin ay ang karapatan at tungkulin. Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin hindi lang ang teorya kundi kung paano ito na-a-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam mo ba ano ang ibig sabihin ng karapatan at tungkulin? Ating himay-himayin ang bawat isa. Pumunta muna tayo sa karapatan. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao na may kinalaman sa kung papaano niya itrato ang kanyang kapwa at sa kanyang dignidad bilang tao. Ito ay itinuturing na kapangyarihang moral sapagkat ang paggamit ng mga karapatan ay may kakayahang magdulot ng kaligayahan, kapayapaan at pagkakaisa. So, ang karapatan sa Bisaya ay katungod, sa English kay rights. So, I have the right, di ba? Kung ano pag suko ka ba? I have the right to say what I feel. Sure. So, ito ay tumutukoy sa prinsipyo na nagsisilbing gabay sa mga pananaw ng tao. So, principles in life. No, moni ang mag-guide sa ato kung unsa ang atong mga prinsipyo sa kinabuhi. So, kung na kaning karapatan class, kay mura po ni siya power ni nimo ba na dili na makuha sa uban kay naka-embed na jud na siya sa tao, gihatag na jud na siya nimo pag anak nimo diri sa kalibutan. So kanina kakarapatan na ani siya'y gampanin o tinatawag din na tungkol. Ang pagkilala sa mga patas at hindi maalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo na pinakikilos ng may kalayaan, katarungan, at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na pagbibigay halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay ng mapayapa at makakamit ang kanilang kaganapan bilang tao. Ito ang dahilan kung bakit binuo rin ng United Nations ang pangkalahatang pagpapahayag ng tungkulin ng tao o sa English ay Universal Declaration of Human Rights noong 1997. Kung titingnan natin, ang tamang pagpapasya ay nakikita sa simpleng bagay, katulad ng pagsunod sa payo ng magulang o pagpili ng kaibigan na makakatulong sa iyong paglaki. Tandaan, bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Ano naman ang tungkulin? Alam mo ba na ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao? Kung maisasagawa mo ng maayos ang mga tungkuling paggawa ng mabuti sa kapwa, maaring magbigay ng kaligayahan at kaganapan kung sino at ano ka bilang tao dito sa mundo. Tandaan, ang bawat karapatan at
ay may kaakibat na tungkulin ng tao. Pumunta tayo sa mga karapatan ng tao. Ang una, karapatan sa buhay. Ang tungkulin nito ay ang pangalagaan ang sarili o pangalagaan ng mga magulang ang mga anak. Halimbawa, sa babaeng nagdadalang tao, tungkulin ng ina na pangalagaan ang kanyang sarili upang masiguro ang kaligtasan ng sanggol. So dito class, sa Bisaya pa class, naatay karapatan na mabuhi. So kitang tanan na adyo makarapatan na mabuhi. Once gani na mabuuna ng fetus o embryo sa imuhang tiyan as a babae, naana na siya'y kinabuhi. Maunang sala gyud ang magpa-abort, lalo na pag tan-aw nimo sa pregnancy test na naiduha ka linya na pula ba. So pasabot-an na buntis ka, nagdadalang tao ka. So ang bata kay nagdadalang tao man ka, naa siya'y karapatan na mabuhi. Kay manang gisudlan una na inyo hadyo na ipadayon. Kay sala man pud ang magpaabot, sala man napatyo na ninyo ang bata. Kay naabya, number 1, karapatan sa buhay. May karapatan tayong lahat na atay karapatan na mabuhi. Mauna, ang makita ninyo sa picture, no, as you can see, na ang babae buntis. So, may kaning bayhanan ni man siya eskwela, na siya work, kaya na niya mabuhi tao. So, una, nabuntis siya. Napud siya, nagpakasal na sa iyahang mana. So, mahimo yung blessing ang isa ka bata kung ready na ka. Ready na mong duha sa ibang partner. Kay, bisan isag dili mo ready no nya, pagkahumanaan naman na, so panagutan dyan na ninyo. Inyo ka man ang gihimo. Again, tayong lahat, mabata man or matanda, naatay karapatan na mabuhi. Nagisugdan man na ninyo or nabuhat man na ninyo, tungkulin ninyo o responsibilidad ninyo na pangalagaan o protektahan ang isa ka kinabuhi. Dili lang sa tao, pati ng mga hayop, mga plants, una naman na sila kinabuhi. So, kailangan ato na silang alagaan. Dapat maging nature lover ta o dog lover, dili lang kay human lover. Next, na karapatan. Ito yung kalawang karapatan, ang karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Ang tungkulin na gawing legal ang pag-aari, mapayabong ang mga ito at gamitin upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Halimbawa, pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera, mga bagay na tunay nilang kailangan. So, as you can see here in the picture, makita ninyo no, mga gamit o ganit kay balay, naatay karapatan na magkaroon ng pribado kanang personal nato na property. Na kay karapatan na magkaroon ng bahay, lupa, mga alahas, mga gamit. Kay naman kay karapatan na magkaroon ng mga personal property or pribadong ari-arian kanang ikaw jud tag-iya ba, dapat sa legal po na pamaagi makuha nimo. Dili kay naalagi kay yuta pero inangkon man sad nimo, so dili na maayo, naalagi kay relo, na kay cellphone, dili man na imo kinawat man animo or unsa ba kanang nakuha na nimo ba gikan sa illegal na gawain. So mahulog na mali gihapon imuhang gibuhat na kay karapatan na magkaroon ng pribadong ari-arian pero sa tamang dahilan or sa tamang, gikan siya sa tama or maayos na pagkuha ana ng mga butang ba. So, mauto, kung nakay mga inana or kaya, arihaan no. Halimbawa, kung daghan na kay kag mga pagkaon dira, daghan kay ka og mga gamit na kabalo ka makatabang sa mga nasalanta sa mga kalamidad. So,
Pwede na nimo itabang sa mga nanginahanglan kay abunda man ka aging anak. So tungkulin po nato as tao na if daghan ka na lain pag ilabay nimo. So syempre imo jud nang i-share sa uban because sharing is caring, di ba? Anak pa nila. Okay, next. Ano yung ikatlong karapatan? Ito yung karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Tungkulin na pangalagaan ang pamilya. So as you can see here in the picture, no, na ay duha ka tao na nagpakasal. So kay nagpakasal man sila, so it means maghimo sila og pamilya. Halimbawa, pagiging isang mabuting halimbawa sa mga anak. Pag-iwas sa iskandalo na magiging sanhi sa pagsira ng pangalan ng pamilya at pagsasabuhay ng mga bertud bilang isang pamilya. So naamantay kitang tanan na atay karapatan na magpakasal o magkaroon ng pamilya. So ikaw puhon, kung mudako na ka, kaya na nimo magbuhi og pamilya, so nana kay karapatan at the age of 18 pataas, pwede na ka magpakasal. Kay legal age naman ang 18. So, tungkulin nimo na if magpakasal na ka, na anak kay pamilya, tungkulin nimo na ampingan ang imong pamilya. So, saan pag-amping sa imong pamilya daw? Maging isang mabuting halimbawa sa imong mga anak. Maging role model ka ba? Tanawon kasi yung anak, hala si papa kay wala jay bisyo. Mama kay dili sugarol. Mama kay dili chismosa. Si mama kay dili kanang sige pangaway si silingan ara jud sa balay. Nag-atiman og bata. Mabuti kaayo na pagka housewife. Anak ba? Kanang dili ka magpakita sa imong anak ba na kanang mga mali good na binuhatan kay masundog ba na nila. So ikaw kung mahimo na kang mama o papa puhon, maghuna-huna jud ka na taon man ni nako pagpakita sa kong anak na kanang mga magagandang asal ba kay mauman na ilahang sundugon. No, pag-iwas sa skandalo, dili jud ka mangitag mga butang na cause of scandal ba? Like, mga beat, usapan na maulawan inyong pamilya, masira ang pangalan sa inyong pamilya. O kung naamoy mga na-follow na mga kultura or tradition ng pamilya na maayo, like magsikpa jud taga Domingo, so mas maayo na kung kana sa una tong wala pa ka nagkapamilya ba sa inyong pamilya, taga Domingo, nagasimba jud mo taga Domingo or kaya Sabado. So ikaw puhon kung magkapamilya na ka, imo po nang i-apply kay maayo man na siya. So unsa tong mga maayo na binukatan sa imong pamilya, kay mo po na imong i-apply sa imong own na pamilya puhon. Ang ikaapat na karapatan ay ang karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya. Makikita mo dito sa right side, may iba't ibang larawan ng Diyos. Diba? So, tayong lahat ay may karapatan na mag-worship, mag-praise, or kita pa na imuhang isamba or himuong Diyos. Or ipahayag kung i-express o ganang uban no na uban magsimba ka ng hilom lang, napoy uban na magsimba ka ng murag nagdisco ng murag lingaw lagi kina sila dira, grabe ang banda ana, napoy uban na solemn lang ang kung mag-sing sila or mag-worship sila kay solemn lang. So lahi-lahi ang expression sa mga tao sa pag-worship kay God. Ang uban kay joyous, malipayon, kanang with sayaw, with pakpak, ana. Kay naaman po na sa Bible na lahi-lahi og expression ang pag-worship kay God. So, kay naaman kay karapatan na magsimba or magsamba
Ang tungkulin nito ay tungkulin na igalang ang ibang relihiyon o paraan ng pagsamba ng iba. So, naatay responsibility na or ang gampanin nato is maghatag tag respeto kun sa uban kung how or iunsa nila pag worship or pagsamba sa ilahang Ginoo. Dapat dili nato katawan ang unsa man ilang Ginoo kay nganing ani. So magrespeto ay para walay gupot o kanang dili ka magkatawa kung bitan naa ka didto kanang invite ka, dili nimo katawan kung na culture shock man ka nung unsa man sila magsimba maghinom lang ka, mag-observe lang jud ka kay perminti jud na nimo isa isip na kay na lahi-lahi jud ang pagsamba sa tao. So, kailangan irespeto jud sila bisan pag kanang feeling nimo na mali man jud na ilang pagsimba di ba na be makabalutan na ay mga tao na magsimba og bato, ay tao na magsimba og mga hayop, or kaya magsamba sa mga tai sa hayop, kanang mga ingana gani na mga tinuhan. So wala tay mahimo kay mauman na ilahang naandan. Pero dili man sa walay mahimo no. Pero if deep inside your heart gina-convict ka ni Lord na kailangan nimo siya sharean sa kamutuuran or mag-share ka about sa imong part pod, sa imong nahibalaan about sa imong Ginoo or about sa inyong relihiyon, pwede good mag-share ka pero hinahinayon lang pud nimo pag-share para dili pud sila makuratan o mananggid ka na pwede ba ko mag-share sa imong anak kay para dili pud bastos sa ilahang part. Again, ma-Christian man ka, ma-Muslim, or sa pa na imong relihiyon, kailangan na adjud kay respeto sa matag sa. Pero ikaw pagdako nimo or kaya kung wala na ka sa poder sa imong magpapa, na ay part na no, ingon man diri karapatang sumamba. Bawat isa sa atin may karapatang sumamba or pahayag ang pananampalataya. So naa kay rights na etan kanang mas na feel nimo didto na church ang presence ni God. So mananghit kasi mong parents na pwede ba ko mapa or kinsa man ang guardian nimo mananghit ka tarong pwede ba ka didto mag-church or magsamba or ipadayon imong growth kay nagsamba ta, it's because mao man na ato ang dito nato gibutang atong faith dito ta magsimba pud ta ana na church or na religion. It's because dili kay kanang tungod kay ay mao man ni among natuan, pero i-choose na nimo na religion it's because dira man ka nitubo sa pagtubo sa Ginoo, dira ka ni naa kay spiritual growth ba nitubo imong espirituhanon na aspeto sa kinabuhi. Alright, so ang ikalima. Ang ikalimang karapatan is ang karapatang maghanap buhay o magtrabaho. Ang tungkulin nito ay ang tungkuling maghanap buhay ng marangal. Next, tungkulin ng bawat isa na magpunyagi sa trabaho o hanap buhay at magpakita ng kausayan sa anumang gawain. Kitang tanan na ay rights na mag-work or magtrabaho, or maghanap buhay. Pero dili kay hanap buhay na illegal ha, nakabutang diri o marangal. So as you can see here na ay construction worker, na ay farmer, kani kay urag na sila sa factory or isa industry. So kaning tanan nakita inyo na picture kay mga marangal ni na trabaho. Ingon ka na ay kapoy man kapoy man gamay sweldo basta ang importante kay legal o marangal ang sa ubang tao or wala ka nakatapak or wala ka nangatik, so mauna marangal na trabaho.
Tungkulin ng bawat isa ang magpunyagi sa trabaho kanang kung katrabahoon pug ka kana kung gabi kanang ihatag jud ni best o magpakita ng kausayan sa anumang gawain na ihatag nimo imong best i-hire man ka dira gikuha man ka na trabahador or as an employee sa ilang company or asa man kaibutang sa uno asa man katrabahoon. So ihatag jud nimo ang best para makaingon jud ang tag-ina makaingon ang owner or sa man ang boss nimo na ala wala jud ko nagmahay nagkuha na ko ni siya na trabahador or empleyado. Alright. At ang last na karapatan, last but not the least is ang ika-anim ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. So, the right side, makikita nyo na mayroon siyang passport. Then, kanina picture diri kay mga tao na nasa airport. Kay naman kay karapatang moadto sa ubang lugar tungkol na igalang ang mga pribadong boundary, kaakibat ng karapatang ito na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. So naakay tungkol na irespeto ang betan moadto ka dito sa ubang nasod ba, pribadong boundary kailangan kabalo ka asa ra ka tama no o magstorya ka sa ubang tao or kaya moadto ka sa ilahang lugar dapat kabalo ka kung asa ra ka taman paingon or asa ra ka taman usay buhaton nimo ngana ba kay basi moadto ka ano North Korea nya bawal di mag-video dito may ngana. So before ka moadto aton na lugar ila-ilahon sa jud unsa ang mga tao dito dapat kabalo ka unsa ilang mga culture dito tradition mga personality nila dito, unsay mga dapat adtuan, unsay bawal adtuan. Studihan jud nimo ang lugar na imuhang adtuan kay para dili makauli pa kag Pilipinas o kompleto pa imong lawas, no? Ingana. Next is tungkulin na sumunod sa mga batas na pinapairal ng ibang lugar o bansa. So tungkulin nimo na mosunod pud sa ilahang mga batas o mga rules nila dito sa ilang mga mga bawal o dili bawal no dili pasabot na ay foreigner man ka dito kay dili pa ka taga dito no dili pasabot na naa ka dito pwede na nimo buhaton ang gusto nimo nagyapon kay buhaton mao na ang musunod sa ilahang batas o sa paman nilang mga policy dito or mga kailangan nilang mga observe dito kay para dili ka makulong or maka-penalty or makabayad or mga butang ba na mahay ka anong niadto ka dito na lugar adto gani ka dito no para mag-enjoy dapat studihan sa nimo ang lugar na imong adtuan para worth it jud imong pag-adto dito o good jud ang memories na imuhang makuha ditong dapita. Mga mag-aaral, sa pagtatapos ng ating unang aralin, naway maisapuso natin na ang bawat karapatan na tinatamasa natin ay kasabay ng tungkuling dapat gampanan. Ang karapatan ay nagbibigay proteksyon at pagkakakilanlan. Ngunit, ang ating tungkulin ang nagiging daan upang maipakita ang ating tunay na halaga. Sa simpleng paraan, sa pagiging masipag, responsable, at may malasakit, na ipapakita natin ang ating paggalang sa sarili at sa iba. Tandaan, ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa balanseng paggamit ng karapatan at pagtupad sa tungkulin. Kaya't magsikap tayo, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa mas maliwanag na kinabukasan ng lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre mag-subscribe na rin sa aking channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Sama-sama tayong matuto at magbahagi ng kaalaman dito. Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye!